Masayang araw po mga ka-PL. Dumating na ang tamang panahon. Ha? Nagkakaipitan na po sa ombudsman mga kababayan. Ang ginigisa ngayon o ang nasa hot seat ngayon sa ombudsman mga kababayan walang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Kakanta na kaya si Romualdez dahil iniipit na siya ngayon ng ombudsman? At ang masaklap pa ho, mga kababayan, ginamit po ng ombudsman ang naging testimonya ng dating 18 Marines. Na ayon na rin sa mga naging testimonya ng dating 18 Marines ay hindi lamang si Speaker Martin Romualdez ang mga nakatanggap ng pera mula sa flood control. Si Saldico, ayan, ibang mga senador at ilang mga kongresista. Pero sa ngayon, mga kababayan, dito muna tayo kay Martin Romualdez kasi siya na po ang nasa hot seat, mga kababayan eh. O eto ho, ang kanyang pag-question mga kababayan sa ombudsman. Hindi ho nakatiis si Romualdez, kinwestiyon niya ang ombudsman. Kulang na lang banatan niya eh. Kung ako, si Romualdez, hindi ko ho palalagpasin itong tila panggigipit sa akin. Kung ako, si Romualdez, mga kababayan, dapat hindi ako papayag na ako lang ang makukulong. Ikakanta ko. Yung pinsan ko na mastermind. Di ba? Oy! Former Speaker Martin Romualdez, naku, wag kang pumayag, sir, na ikaw lang. Ikanta mo lahat ng mga nalalaman mo. Kasi hudang kasama ang pinsan mo, ikanta mo na. O ito ang sabi niya. Gawin natin ang tama. Ayan na. Pumalag na nga. Kinuwestiyon ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng 18 ex-bodyguards para sa isinagawang investigasyon sa kinakaharap niyang flood control complaints, mga kababayan. Ombudsman, baka makalimutan ho ninyo, sir, mga madam, na ang testimonya nitong 18 dating Marines ay hindi lamang po si Martin Romualdez ang mga nakatanggap ng maleta at sangkot sa flood control scam. Hindi lamang po si Martin, marami pa. Kung iniimbestigahan ho ninyo si Martin Romualdez gamit ang mga naging testimonya ng 18 ex-Marines, papaano ho yung iba ng mga politikong sangkot sa flood control scam? Sana umabot din po sa kanila ang investigasyon mga madam at sir. Masaya kami sa ginagawa ho ninyo na ayan na, iniimbestigahan nyo na si Romualdez, pero meron pa pong ibang mga mambabatas. Nasa Senado yung iba naman nasa Kongreso, at higit sa lahat, di umano yung Pangulo mismo. Sabi ni Saldico, eto pa ito ba ang patas na investigasyon? Sabi ni Romualdez yan, mga kababayan. Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang saad ni Romualdez. Pinasusumiti na ng ombudsman si Romualdez ng counter affidavit bilang bahagi
ng preliminary investigation sa kinakaharap niyang plunder, direct and indirect bribery, mga kababayan, graft at money laundering complaints. Ayon po ito sa isang balita, mga kababayan. Ayun na nga, para kay Martin Romualdez, hindi daw po patas, mga kababayan, ang isinagawang investigasyon ng ombudsman. Kasi daw, itong dating 18 Marines, ibinasura na daw. Ayan, ha? Meron di umanong kinakaharap na cyber libel. Sinampahan pa ng kasong perjury. Hindi daw nararapat na gawing testigo o paniwalaan yung kanilang mga naging testimonya. Ikaw naman, Martin Romualdez, parang hindi mo naman alam ang laro ngayon. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, ipinakukulong, kinakasuhan. Naturalmente, etong 18 ex-Marines, nagsasabi ho ng katotohanan, Sir Romualdez, na kayo ay sangkot sa flood control scam, maging yung pinsan mo rin di umano, Pangulo, mga senador at kongresista, sangkot. Ano ba nangyari sa mga lumalaban sa korupsyon? Tulad ni Marcoleta, Martin Romualdez, Martin Romualdez, ano nangyari kay Marcoleta? Kay Mike Defensor? Kay Jinggoy Estrada? Ibagay sila ang lumalaban sa korupsyon, kinasuhan hanggang sa makulong. Ngayon, di umano umuugong na si Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, isusunod na. Kani-kanina lang lumabas, nakakasuhan na rin di umano si Ligarda at ang anak niya na si Leandro Leviste. Sila-sila po ang lumalaban, Martin Romualdez, sa korupsyon. Lalong-lalo na sa flood control scam na yan. Kinakasuhan na. Ganon din ang nangyari sa 18 ex-Marines. Sir? Maswerte ka nga Napakaraming nauna sa iyo Dapat nga ikaw ang nauna ngayon sa kulungan. At mabulok ka sa kulungan. Kaya kung ako sa iyo, Martin Romualdez, Sir, huwag kang papayag na ikaw lang ang makukulong. Mabigat itong kaso mo, Sir. Napakarami ho nito. Napakaraming kaso mo, Sir. Plunder, nako, walang piyansa yan. Direct at indirect bribery, nako po. Graft at money laundering. Sir, ang dami nito. Matagal-tagal na laban ito. Martin Romualdez, papayag ba kayo? Na kayo lang ang makukulong, ang paiimbestigahan. Kalaunan nito, makukulong rin po kayo kung talagang mapatunayan na sangkot nga kayo. Bagamat para sa aming mga pobreng Pilipino, totoong sangkot kayo. Dahil bumabatay kami sa mga naging eksperyensya ng dating 18 Marines. Batay po yan sa kanilang mga naging testimonya. Romualdez, huwag kang papayag na ikaw lang. Kung makukulong ka, dapat magkasama kayo ng pinsan mo. Ikanta mo na, Sir. Bago pa man kayo, labasan ng tawag nito, ng arrest warrant, ikanta mo na yung pinsan mo, hindi ka nila man na makakatakas. Kasi, baka ngayon, minomonitor ka na. Hindi ka talaga patatakasin. Gagawin kang pain ng pinsan mo mismo. Para maging ligtas siya, bumango ang pangalan niya, Martin Romualdez, makinig po kayo, Sir. Ikaw ang ipapakulong niya. Para bumango ang pangalan niya. Kasi bagsak na nga siya sa trust ratings,
performance ratings at kung ano-ano pang mga kung ano-ano pang mga ratings na isinasagawa ng mga survey firm. Para bumango siya. Kailangan ang sigaw ng publiko na ikulong ka, kasuhan ka, gagawin niya yan, sir. Maniwala ho kayo sa mga pagdududa ninyo. Alam namin na nagdududa na ho kayo, na talagang tataluhin ho kayo ng mismong pinsan ninyo. Kaya wag ho kayong mag-atubili. Martin Romualdez na ikanta ang sino mang mga nalalaman mong sangkot sa flood control scam. Huwag kang papayag na ikaw lang ang makulong, sir. Bahala ka. Masarap ang buhay dito sa labas. Habang ikaw naghihemas-rehas, ay yung mga kasama mong mga kawatan din, nagpapakasarap buhay. Papayag ka ba niyan? Kumakain sila ng mga masasarap na pagkain. Nakakapamasyal sila sa malalayong bansa at kilalang mayayamang bansa samantalang ikaw naghihimas-rehas. Nagpapakasarap sila sa kanilang mga kabit. Samantalang ikaw wala. O ano? Papayag ka, Martin Romualdez, na ikaw lang ang makukulong? Ikanta mo na ang sino mang dapat ikanta. Maliban na lamang kung itong lumabas sa balita ay drama lang. Ano? Na kunwari, kakasuhan ka na. Di ba? Kunwari, malapit ka nang makulong. Yun naman pala, drama lang. Bakit namin nasabing drama lang? Napakarami ho na mga hindi naman sangkot sa flood control scam, mga nakulong. Pero ikaw, hanggang ngayon, nananatiling nasa laya pa. Kaya, nasabi tuloy ng mga kababayan natin na baka drama lang yan. Di ba? Sana hindi ito drama ha, Ombudsman. Tuluyan na po ninyong ikulong itong si Martin Romualdez. Para matuwa-tuwa naman ng mga Pilipino, matagal nang hinihingi ng mga Pilipino ang hustisya dahil ninanakawan kami. Ninanakaw ang laman ng kaban ng bayan mula sa aming mga buwis. Ano ha, Ombudsman, hindi lang po kami ang ninanakawan, maging kayo rin po. Okay, so ito pa isang balita mga kababayan. Noong nakaraang linggo, bumaha sa Davao City. Bumaha din po dito sa Kamaynilaan. Bumaha din po sa Cebu City, mga kababayan. Pero, nakatutok ang DPWH, etong 7th Dizon, mismong ang bangag nating presidente at ang mga vlogger nila sa naging baha sa Davao City. Ngayon, tayo po ang magre-reveal mga kababayan. Kasi hindi ho pinipick up ng mainstream media ito eh. Puro Davao City lang po. Yung kasiraan sa Davao City, ayun lang po ang pinipick up ng mga bayarang mainstream media, mga kababayan. Dito sa vlogger nyo lamang po ito mapapanood na kasabay ng naging baha sa Davao, sa Cebu at Kalakhang, Maynila, mga kababayan, abay bumaha din pala sa Ilocos. Sa baluarte po ni Sandro Marcos. Sabi nga ni Ninong Chavit kahit doon sa baluarte ni Sandro Marcos, barag-barag, sira-sira, incomplete ang flood control project. Kumbaga yung pera, hindi na ilagay para sa proyekto, kundi baka daw na ipasok sa bulsa. O kaya ayan, binaha din po ang Ilocos. O eto ho ang video, patunay na binaha din po ang Ilocos, pero hindi po pinick up
ng mga bayarang mainstream media, maging ng mga bayarang vlogger ni Bangag, mga kababayan. Ito, panuorin ho natin. Ano na eh? Salvo. Ada alam boy, nagadalang. Pero ito yung sabudan. Ito yung... Ano mo na ta? Kadoto. Tara man, shot tayo dito man. Oy, oy! Bilang niya. Wala nang ginawa. Pati balay ipes yun. O di ba ang tahimik ng mainstream media? Napakaingay naman nila sa baha sa Davao City. Kahit mga bayarang vlogger ni Bangag, napakaingay din po sa baha na nangyari sa Davao City. Pero dito sa Ilocos, tahimik ho nila, mga kababayan. Hindi po may tatago ang katotohanan, mga madam at sir. Nasa social media po nakakalat, napakadali pong hanapin. Ilagay mo lang baha sa Ilocos ay napakarami pong lumabas, mga kababayan. 2 video nga lang ang kinuha ko. Kasi yung iba may mga music background, mahirap na baka ma-copyright ho tayo. O ayan maliwanag bakit puro Davao City lang nakatutok ang mga camera ninyo, mga buwaka ng ina kayo ng mga mainstream medyang bayaran? Mga buwaka ng ina ninyong mga vlogger na bayaran, bakit puro Davao City lang kayo? Nagbaha din naman ang Cebu. Nagbaha rin sa Kamaynilaan. Bakit na Davao City? Nagpunta ho si Vince Dizon sa Davao City, mga kababayan, para i-inspection yung mga flood control doon na bababaw na ho. Kumbaga yung tubig, yung buhangin na mula po sa dagat, pumasok na po sa pinaka bibig nitong sapa o flood control sa Davao. Hindi po nasira yung flood control, pero natambakan na po ng buhangin. So hinukay ngayon yon ni Vince Dizon. Yun daw po ang magiging solusyon. Sabi niya, kasi nga, ang babaw na halos 5 feet na lang yata yung makikitang bakante. Tapos, puro buhangin na ho yun Kaya pinahukay niya. Nagpunta rin ang presidente. Nag-inspection ko sa mga pabahay na hindi naman sa kanya. Para lang po bumango. Si Junior, para bumango. Si Vince Dizon, para bumango. Ang administrasyong Marcos, mga kababayan kong Dabawenyo. Mga kababayan, wag po tayo masyadong magpapauto sa kanila Oo. Masasabi nating meron silang ginagawa di umanong solusyon para maibsan ang pagbaha sa Davao City, sa lugar natin. Maganda sa paningin, kung tutuusin. Pero pagpapabango lang ho yan sa mga taga Davao at higit sa lahat, mga kababayan kong Dabawenyo, kinukuha lamang po nila ang loob ninyo. Yan po ang tingin ko dyan. Para masabi yun ninyo, okay naman pala ang DPWH. Naghuhukay sa kanal, concern nila, wag nang bumaha sa Davao, inaayos yung mga flood control. Hindi sira ang flood control, kundi hinuhukay lang nila. Kinukuha lang po nila ang loob
nating mga Dabawenyo. Huwag ho tayong magpapauto sa mga yan. Dapat lang natrabahuhin nila kung ano mang merong problema sa flood control sa Davao City. Kasi may ambag po tayo. Di ba? At sila ang administrasyon. Ha? Dapat lang. Trabaho nila yan eh. Alam naman, umupo lang sila at pabayaan lang nila ang Davao City. Natural. Natatrabahuhin nila yan. Pero wag po tayong masyadong magtitiwala ha, mga kababayan kong Dabawenyo. Nagpapabango lang po sila. Sa palagay ko lang naman. Okay. Eto nga oh. May flood alert mga kababayan. O basahin ko lang, maikli lang ha. Naitala ang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila as of 4:07 p.m. ngayong Biyernes, July 31, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mga kababayan. Kaninang alas 4, bumaha po mga kababayan sa Metro Manila. Siyempre, mapipick up talaga ito ng mga mainstream media. Nadadaanan ho nila eh. Mapipick up din ito ng mga bangag vlogger. Baka pati bahay ho nila. Binaharin eh. Pero ang Davao City, nasilip po nila mga kababayan. Tapos biglang, kunwari, magtatrabaho si Vince Dizon para ano? Para kasiyahan siya ng mga taga Davao. Hindi nyo mauuto ang mga taga Davao, mga madam at sir. Hindi nyo mauuto. Marunong ang mga taga Davao City. Alam ng mga taga Davao City na pera din namin yan. O, di ba? O, ito pa isang balita, mga kababayan. Di ba meron pong panawagan si US President Donald Trump sa mga kaalyado pa hanggang sa ngayon ng ICC na sinabi niya, umalis na kayo sa tribunal. Huwag niyo nang hayaan na manatili kayong miyembro ng ICC. O meron na pong tumugon na isang bansa, mga kababayan, umalis na po sa ICC. O ito, basahin ko, maikli lang. Bansang Chad, kumalas na rin sa ICC. Dumami pa ang mga bansang kumakalas sa International Criminal Court o ICC matapos ipahayag ng bansang Chad ang pag-alis nito sa tribunal dahil umano sa hindi pantay at limitadong pagpapatupad ng mga polisiya nito. Sa ngayon, ang napapabalita, mga kababayan, ay ang bansang Chad pa lamang po ang kumalas na sa ICC. Pero ayon po sa binasa natin, dumarami na di umano mga bansang kumakalas sa International Criminal Court. Pag nagtuloy-tuloy po ito, mga kababayan, maubos na po ang mga bansang kasapi, ng tawag nito, ICC. Hindi ho magdadalawang isip ang ICC na magsasara na ho sila. Ang Tatay Digong, mga kababayan, mapapauwi na po sa Pilipinas. Kaya pala, nasabi ng ating pangalawang Pangulo na malapit nang umuwi si Tatay Digong. Kasi mawawasak na pala itong ICC, mga kababayan. Sana tuloy-tuloy ang pagkalas ng mga bansang kasapi ng ICC para mabuwag na yan. Wala namang silbi ang ICC niya, inutil naman yan eh, lalong-lalo na sa bansa natin. Gumagana po ng maayos ang ating saligang batas. Bakit hindi na lang dito litisin? Bakit dinala pa si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands? Kasi nga, wini-weaponize po nila, mga kababayan, nitong Administrasyong Marcos, ang ICC para mapalayo po si Tatay Digong sa Pilipinas. Sana dumami pa, at kumalas pa ng kumalas.
para mabuwag na ang ICC at makauwi na po ang ating Tatay Digong sa Pilipinas. Ano ho? O ito pa, isang balita mga kababayan. Tungkol po ito sa nag-viral na video na naglalakad yung isang doktor at si Lisa Marcos ay nasiko. Ha? Nasiko nitong doktor. Ngayon, yung doktor na aksidenteng nasiko niya lang si Lisa Marcos, wala na mga kababayan. Hinahanapan na po ng butas. Baka kalaunan nito ipatanggal na po ito. Meron na pong reklamong inihain laban po dito sa doktor na ito, mga kababayan. Hindi magtatagal, matatanggal to. Kasi napahiya si Kokak Tinamaan sa ulo ng siko niya parang sinasadya. Hindi naman sinadya yun. Kaso nga, bangag yung nabangga, kung ano-ano iniisip, tamang hinala, kaya ayun, yung doktor na tawag nito, matino naman sana, hinahanapan na po ng butas hanggang sa matanggal to sa pwesto. Ito, Health Secretary Briggs Pujalte, inireklamo sa Malacanang dahil sa umano'y pagsusugal sa mga kasino. Ayan, ayan na. Ito yung pinaka-butas na nahanap nila dito kay Briggs Pujalte, mga kababayan. Isang reklamo ang inihain sa Presidential Campaign Center sa Malacanang laban kay Health Secretary Briggs Pujalte dahil sa umano'y pagsusugal sa mga kilalang kasino. Ito pa, ayon sa reklamong inihain ng grupong nagpakilalang concerned citizen. Concerned citizen daw. Mga tauhan lang to ni Kokak nakita umano si Pujalte na nagsusugal sa Okada, Manila at Soler Resort and Casino gamit ang mga alias na Luis Santos at Luis Santos pa rin pero double S na itong pangalawa upang hindi umano makilala. Hiniling din ng mga nagreklamo na kunin ang CCTV footage, registration logs at iba pang record mula sa mga kasino. Sususpindihin si Pujalte habang iniimbestigahan at aalsin siya sa pwesto kung mapapatunayan may paglabag, mga kababayan. Kita nyo na? Ano sabi? Iimbestigahan. Ngayon, kapag ka napatunayan, abay tatanggalin na ng tuluyan, mga kababayan, sa pwesto si Pujalte. Ayan na nga ba sinasabi ko Nasiko lang si Madam Kokak, ayun na. Napahiya kasi. Kayo naman Ayaw napapahiya ng alin. Ayan Ano, mga kababayan, kaya ayan. Hanapan ng butas si Pujalte. Ayan. Sundan ninyo kung ano ang mga lakad niyan para mahanapan nyo ng butas. Ayun, nakitaan po na di umano'y nagsusugal daw sa mga kasino. Yan ang maaaring grounds niya, mga kababayan, para matanggal sa pwesto itong si Pujalte. Kasi, pinag-iinitan na nga kayo naman Ganyan po, ganyan. Nagtamang hinala lang po yung ale. Na, tarantado yun siniko yata ako nung si Pujalte Teka, magantihan ko nga. Gantihan ko nga. Ipatanggal ko nga sa pwesto, kawawa naman mga kababayan, hindi naman sinasadya yata yung pagkakasikop Masyado lang naging pusong mamon itong Kokak na Princess Palace natin. Ang ating Princess Palace, masyadong naging balat sibuyas. Pati yung hindi sinasadya naman, tulad ng nagawa natin si Pujalte, pinatulan. Nako. Kaya pala yung ibang mga cabinet secretary, mga kababayan, halos gawin na lang di umanong Panginoon. Itong si Kokak.
Huwag lang silang mapag-initan. Mahanapan ng baho, kasama ang palad, makukulong pa. Ano ho? Matanggal sa pwesto. Kaya pala, talagang pinapanginoon nila si Kokak. Oh. Kasi ganito pala umasta itong aling ito. Hindi naman sinasadya, ayun, hinanapan ng butas, makukulong pa yata. Diba? Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.